So, meron po tayong ano dito, iPhone XR. Actually, kahapon na ito dumating sa kinuha lang uli ng may-ari dahil pinapaalam pa dun sa mga magulang kung itutuloy na ipagagawa. Ang main problema po nito ay hindi po siya nag-on. No power. Upon checking, leakage po yung may leaking po sa circuit na PP1B8. Nung na-check ko siya, no? Nag-inject voltage tayo sa circuit. May connection kasi yung CPU, power IC na sa PP1B8 na circuit. So ang una kong ginawa, yun, inangat ko muna yung power IC kasi yun yung nahagilap ko na mas mabilis yung ano ng pagka-dry while na nag-i-inject tayo ng voltage sa circuit. No, napakabilis niya mag-dry kung hindi yung CPU ang power IC. So, ang suspect ko, power IC at yung CPU mismo kaka-problema. Possible, no? Ito, nung inangat ko yung NAND IC, inangat ko kasi yung NAND IC connected din po sa circuit ng PP1B8, no? Yung 1.8 volts na circuit dito mismo sa motherboard. So, yun ang ginawa ko. Inangat ko yung NAND IC, inangat yung power IC. So, ang natitira na lang, inject na naman tayo ng voltage na PP1B8. Ayun. Kasi thinner lang po yung ginagamit ko mga master, no? So, thinner lang yung pang pinakamadaling mag-dry ay yung CPU. Okay? So, nag-decide ako kasi 3,500 yung singil ko dito sa client. Sabi ko na proceed na tayo sa transplant. Maari kasi po itong board na. Nalamog na din kaya inangat ko na yung NAND IC. Inangat ko na din po yung power IC. Ito na po, makikita nyo mga mamaya-maya dito. Yun ang nangyayari sa unit. So, bumalik ang client natin ngayon, bumalik pang umaga, ay papagawa na po sa halagang 5,000. Transplant po tayo, manual, kasi meron tayong donor board. Pero ano lang po, Claudicio, wala tayong CNC, manual na lang po natin. Okay? So, ito na po yung motherboard, mga master, ano. Gaya ng nasabi ko, yung pinaka-problema po nito, yung PP1B8 na circuit. Okay? PP1B8 na circuit. Yung PP1B8 po, yan po yung voltage signal. Actually, hindi lang po yung CPU, NAND IC, or audio IC ang connected po sa halos lahat po. Siya po kasi yung voltage signal na nagko-command nga mula sa IC, kaya tinatawag siya na PP1B8 IO. Okay? Na gagana ang ibang pag magtatapon na ng 1.8 si power IC doon sa CPU, si CPU naman ang nagbibigay ng signal na mag-on na po yung audio at saka yung ibang RF, no? Yun po yung pagkakaintindi ko batay sa aking pag-analisa, pagbabasa ng diagram. So, tuloy po tayo mga master. Makikita nyo po dyan sa taas ng aking, na yung pinagbubunot ko kahapon ito, no? Okay, ito yung una, yung NAND IC. Binunot ko na rin yung NAND IC. Actually, binigay ko to sa may-ari kahapon. Hindi ko na siya inilapat ulit. Nilagyan ko lang siya ng flux. Tapos, hindi ko na siya, So, uulitin ko po sa inyo kapag nagmamanual transplant po tayo. Matrabaho po ang XR. Mas madali po mag-transplant ng naka-sandwich board katulad ng iPhone X, pataas, no? Maliban itong iPhone XR. Kasi ang XR po, andito na po lahat yung RF, no? Hindi katulad ng ibang modelo na kapag EP lang yung itatransplant natin,
Yung CPU lang kailangan natin, CPU at saka EEPROM. Yun lang, kasi itong Wi-Fi nasa RF board ito eh. Netong XR, lahat. So matrabaho siya. So ang ipapakita ko sa inyo ngayon, yung lifting process, cleaning process, lifting process para maangat po natin yung CPU na safe po mga master. Oh. Hindi po siya magkakaproblema and the next na ilalapat po natin. Okay? So pati temperature, may tuturo ko po sa inyo. Okay? So, cleaning muna tayo sa preparation na po kasi itong gagawin po natin, preparation for transplant na po. Kaya kailangan iangat natin CPU. Doon natin malalaman kapag oras na success yung pag-angat natin CPU, magiging success din po yung paglipat natin ng IC doon sa donor board. Okay? So, ito na po. Kailangan po natin ng surgical blade, matulis, para pang cleaning po sa gilid. Ayan. Kahit temperature po natin 300, okay lang po yun. By 70, nozzle 3. Okay. Ayan. Hindi na natin kailangan ingatan yung gilid kasi itatransplant naman natin. Malambot lang po siya. Ayan. Tapos dito naman po sa kabila. Ayan. Madali lang po maglinis sa gilid. Ganun lang po yung ways ng paglilinis sa gilid mga master, no? Ayan. Ayan. So, wala ka po dapat ditong pag-iingatan kundi yung pag-angat lang po, yung lifting process. Yun po yung dapat ingatan po natin dito. Yung gilid-gilid naman kasi titipi lang naman natin, eh okay lang po yun. Okay. Yan po. Okay. So, pwede na po yan. Iangat na po natin, no? Ayan. Dito po tayo pabor. So, 250 lang po muna tayo. Insulahan na po tayong flux eh. Nangangamote na tong natin kasi paubos na yung mga supply natin na kailanganin natin, no? Bigyan po natin ng flux. Nasa 250 by 70, nozzle 3 po yung preheat natin, no? Bakit kailangan natin ng preheat? Para buong board ay initan nung pag-elep na natin, hindi po tayo matutuklapan. Okay? Mga 2 minutes po. 250 by 70, nozzle 3. Mainit po din po ito mga master, no? Ayan, no? Ayan. Kung mapapansin nyo, kumukulo-kulo yung gilid. Okay? Ayan. Mga 2 minutes.
Okay, lipat po tayo sa 300 by 70. 300 by 70 po, nozzle 3 pa rin po. Tutok lang po sa gitna. Yan. Patataihin po natin. Yan. Kuha po tayo ng ano. Pwede din po yung surgical blade lang din. Ang panikwat. Yan, maaga pa. Lagyan po natin ng flux para makapasok sa loob. Tumalon yung flux eh. Ang layo na puntahan ng flux. Yan. Yan, tutok lang po. Huwag po natin pilitin iangat para hindi po tayo matuklapan. Dahan-dahan po natin ipasok yung pick. Yan po. Ang napapansin nyo po, tingnan natin. Una yung titignan natin para hindi tayo masyado ma-excited. Eh yung board. Baka may manaiwan yung mga pads ng CPU. Okay? Tapos, sisilipin natin yung CPU. Nauna, bantayan po natin sa CPU mga master. Okay? Kahit malinis po siya pagkaangat, katulad ng mga ads noon ni Michael Gonzalez na malinis, walang tuklap yung angat, pero pansinin niyo po ito mga master. Ayan, nakikita niyo po yung sa taas. Nagka-crack po siya, parang may crack sa konti at saka lumubo yung IC. Okay? Kung hindi man ito sa pagkaangat natin, ito yung mga ads ni Mike Gonzalez noon. Maaari din ito na po talaga dahilan ng pagka-short ng PP1B8. Okay? Dahil dito, or yung nag-crack ito dahil sa lifting natin. Pero yung temperature po natin, tandaan po ninyo, 300 lang po yun. Yung sa kanila dati, 380 by 70. Ito, 300 lang. So, ganun po yung nangyari sa CPU. Wala na siyang walang tuklap, walang na lifted na pads. Pero, may parang nag-crack yung CPU, yung IC. Papansin nyo po dyan sa taas. Ito yung mga ads ni Mike Gonzalez noon na wala daw tuklap, pero crack naman, liyad. No? Kung napansin nyo po dyan sa taas, na lumiyad po yung bandang yung malaking IC. Yung tatlong IC na magkakatabi. Lumiyad po. Kung hindi po yan talaga yung nagiging problema, dati pa, or nagkakaproblema po yan during lifting. Pero tandaan nyo po, maaari din po, kasi dahil 300 lang yung temperature po natin, nasa mga 3 minutes siguro bago natin inangat. Dati na po, ganun na po talaga. Dahil siguro sa init ng unit ng IC, kaya lumiyad po yan dahil sa sobrang init. Kaya yung PP1B8 ay leaking po yung circuit ng PP1B8. Ito, pag ganito po, nasa 90% na lang po yung success rate nito kapag ililipat po natin. Kapag ganito ang status ng IC. Tandaan nyo po, wala namang lifted na paa. Yan po. Walang lifted. Yan. Malinis po yan. Walang lifted po lahat. Walang nag-lift na pads. Pero lumiyad. 90% lang pong success rate nito kapag ililipat po natin yung IC. Tandaan po natin yan. So, ito na po yung kasagutan ng tulad po nito. Kung napapansin niyo po yan, no? Gaya ng sinasabi ko, lumiyad po siya yung
Makita nyo sa taas na ang IC, yung status ng IC ay nagka-crack. Okay? Isa lang po ang may sagot ko po sa inyo. Una po, yung problema po nito is PP1B8, leaking po. Okay? Inangat na po yung NAND IC, inangat na din po yung power IC, ay nananatiling may leaking po sa PP1B8 na circuit. Okay? Nung inangat ko na po yung itong CPU, tignan po natin yung yung PP1B8 mga master. Okay? Tignan nyo po yung resistance ng PP1B8. Iyon po. Ang resistance po ng PP1B8 is 0.336. Bumalik na po siya sa dati niya talagang resistance. Yung tumpak na resistance. So, sa makatuwid, itong pagliyad na to, hindi po sa lifting. Ang pagliyad na ito ng IC ay hindi po sa lifting, kundi po siguro sa sobrang init po ng IC, sa sobrang init po niya, kaya lumiyad po yung IC. So, gaya po na nasabi ko sa inyo, ang PP1B8 po dito sa mismong IC, kaya lumiyad siya, ay hindi na po ito magagawa mga master, no? Ang CPU na to is busted. Walang pag-asang magagawa. Kung kanina nagbigay ako sa inyo ng 90%, ngayon magbigay ako ng 0% na success rate dito. Kaya yung mga ads ng mga katulad nila Mike Gonzalez noon, pinapakita nila na maganda yung lefting nila, pero yung lumiyad naman, kasi nungalingan po yun, no? Kabakakan po yun sa aming mga Bisaya, no? Sa Tagalog naman, kasi nungalingan po yun, na yung mga ads nila na maganda yung lifting nila, pero liyad naman, sablay po yun. Hanggang dyan lang po. Maraming salamat.